Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balitang ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 14, versikulo 7 hanggang 14. Sinabi ni Felipe kay Jesus, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. At sumagot si Jesus, Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo pa sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. At ito ay isang pagpapahayag ng Panginoon upang bigyang liwanag ang kaisipan ng tao. Katulad ni Felipe at ng iba pang mga alagad, kung minsan ay hinahanap natin ang mukha ng Diyos sa mga espesyal o mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa buhay. At sinasabi ng maraming tao, naroon ang Diyos kapag ka may masigabong palakpakan, kapag narating ang tagumpay, kapag maganda ang buhay, kapag walang suliranin. Ang ibig sabihin, hinihintay ng mga tao ang mukha ng Diyos sa mga bagay na nangyayari sa buhay na hindi pangkaraniwan. Kaya nga, mahirap makita ng tao ang mukha ng Diyos sa mga pangkaraniwang bagay, sa mga payak, sa mga maliliit na pangyayari. Ngunit ang katotohanan, bulag ang tao na makita ang Diyos sa mga kaganapang hindi espesyal, sapagkat hinihintay ng tao na magpakita ang Diyos sa mga kaganapan at pangyayari sa buhay na nagdadala ng kaluwalhatian ayon sa sukatan ng mundo. Ang hinihintay ng tao ay isang maningning na tagumpay sa buhay upang sabihin na maningning din ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit kadalasan lumalampas at hindi napapansin ng tao na naroon na ang Diyos kahit wala pang mga malalaking kaganapan sa buhay. Sa maliliit na detalye sa araw-araw, sa mga pangkaraniwang bagay, naroon na ang Diyos. Katulad ng mga alagad, katulad ni Felipe na nagtanong kay Jesus, inaasahan ng mga Hudyo na ang Diyos ay isang Diyos na malakas, makapangyarihan, malinis, at punong-puno ng kagandahan at buhay. Kaya mahirap tanggapin at unawain na ang isang Diyos ay naging maliit, naging mababa, katulad ng isang kriminal na naipako sa krus. Naging marumi, sugatan, wasak, at sa huli ay nawalan pa ng buhay. Kaya nga ang larawan ng Diyos sa ideya ng tao ay ibang larawan sa ipinapakita ni Jesus. Sapagkat sa ebanghelyong ito, sinabi ni Jesus, kung nakikita ninyo ako, nakikita ninyo ang Ama. Kung ano ang larawan ko, ayun ang larawan ng Diyos. At tayo ay tinutulungan ng
Ebanghelyong ito. Na makita ang Diyos hindi lamang sa magagandang kaganapan ng buhay. Na makita ang Diyos na kasama natin noong tayo ay nawasak, noong tayo ay sugatan, noong tayo ay marumi, at noong tayo ay nawawalan ng buhay. Naroon ang Diyos. Kaya nga paulit-ulit na binigyang diin ng Panginoong Hesus, kapag nakita na ninyo ako, nakita na ninyo ang Diyos. At itong mabuting balitang ito ay isang konsolasyon. Sapagkat yung mga bagay na ayaw nating tignan sa ating buhay, yung mga bagay na sa paningin natin ay pangit, kabiguan, masakit, naroon pala ang Diyos. At bakit naroon ang Diyos? Bakit naroon si Jesus? Sapagkat sa mga pangyayaring iyon, mas kailangan natin ang lakas ng Diyos. Mas kailangan natin ang kasama. Para bang sinasabi ng Panginoon, hindi tayo nag-iisa. Kaya nga ang larawan ni Jesucristo sa krus ay isang Diyos na mahina, isang Diyos na sugatan, isang Diyos na marumi, isang Diyos na mababa, at isang Diyos na walang buhay. Sapagkat sa mga aspeto ng buhay natin kung saan tayo ay totoong naibaba, nabigo sa mga kaganapan ng ating buhay, nasugatan dahil sa nangyari sa ating kasaysayan, naging marumi dahil sa ating mga kamalian at kasalanan, nawala ng kahulugan ng buhay dahil sa mga sakit na dinadaanan. Ayon ang Diyos. Naroon ang mukha ng Diyos. Tayo ay kinakausap at sinasabi, kukunin ko ang iyong sakit. Kukunin ko ang iyong kabiguan. Kukunin ko ang iyong pagkawasak. Kukunin ko ang iyong kamatayan. Kukunin ko ang iyong sugat. Kukunin ko ang iyong karumihan. Lahat ng ito ay nangyari sa larawan ng Diyos na nakapako sa krus. Isa lamang ang tanging layunin upang sabihin sa atin ng Panginoon, sa muling pagkabuhay, sa lakas ng kapangyarihan ng kalangitan, may kapangyarihan ng Diyos na maging kaaya-aya, pagandahin at paningningin yung mga kalagayan at pangyayaring ayaw natin. Sinasabi sa atin ng Diyos, naroon ako. Kasama mo ako. Hindi kita iniiwan, hindi ka nag-iisa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.